Mabuhay mga kananay! Panibagong araw, panibagong vlog. Eto na naman tayo sa ating routine sa araw-araw mga kananay. Pagkatapos ko nga maihatid ang aking anak sa eskwelahan, ito agad ang aking inuna. At dahil nga ngayon ko lang ito maidi-display dahil na busy ako sa pag-aasikaso ko sa aking mga junakis. Kaya naman samahan nyo ako dito sa aking munting tindahan at tara, ayusin natin itong aking mga pinamili. Magdi-display nga pala ako dito at maglilinis na rin sa aking munting tindahan. At habang ang nasa school ang aking mga junakis, bisibisihan muna tayo ngayong umaga. At syempre magpapasalamat muna ako kay God dahil meron na naman akong panibagong stock dito sa aming munting tindahan. Alam naman natin na hindi naman biro ang magkaroon ng tindahan. Dahil nga may nagtatanong sa akin kung magkano daw ang starting ko dito sa pagkakaroon ko ng tindahan. At ito nga yung time ko para sagutin ang inyong mga katanungan. Ito na nga mga kananay, diretsuhang sagot. Nag-start nga pala ako sa capital na 10,000 pesos. Sobrang liit lang yun mga kananay dahil sa panahon ngayon na mataas na ang mga bilihin. Halos nga iilan lang na mga basic needs ang nabili ko sa 10,000 pesos. Syempre naman bago tayo magtayo ng isang negosyo or tindahan, nakaplano lahat yon. Isipin din natin yung cause and effect nito para sa atin. Syempre rin hindi lang sa puhunan yung ating uunahin. Nandin natin yung ating environment. Isaalang-alang din natin yung mga mamimili sa ating tindahan. Ito nga pala sa loob ng village namin ay may mga tindahan din. Halos meron din akong katabing isang tindahan. Kaya naman inisip ko rin kung ano yung mga mabibili lang sa akin. At yun talaga yung aking inunang bilhin. Kaya sa maniwalat kayo sa hindi, ang 10,000 ay napalago ko yan within 1 month. Kahit na meron akong katabing tindahan dito. Kailangan lang talaga natin ng sipag at tiyaga at kailangan din natin ng diskarte. Madali lang paikutin ng pera kung talagang marunong tayong humawak nito. At lagi nating tatandaan pag tayo may tindahan, kung ano yung mabili, yun ang ating pagtuunan ng pansin. Yun laging may stock tayo dito sa ating tindahan. Well, alam ko na araw-araw yun ang kailangan ng mga tao dito sa amin. Pagsapit nga ng umaga, kailangan nila ng kape, gatas, asukal, itlog, at kung ano-ano pang kailangan nila sa umagahan nila. Kaya naman yun lagi ang priority ko dito sa tindahan na meron akong stock. Sa tuwing ang mamimili ako, tinitingnan ko talaga kung ano yung wala dito sa aming tindahan. Pagka alam ko naman na hindi gaano mabili yun, nagpapalit naman ako ng ibang items na alam ko yun ang mabili. Kaya ganun ako mag-manage dito sa tindahan. Paikot-ikot lang ba? Kahit pa piso-piso lang yung tubo, pag pinagsama-sama mo yan, malaking bagay na yan. Makakaipon ka uli ng panibagong puhunan para sa iba na namang items na kailangan dito sa tindahan. At hindi mo namamalayan, lumalago na pala yung tindahan mo. Dumadami na rin yung stock na nabibili mo. Kaya nga una sa lahat, nagpapasalamat ako kay God kasi binigyan niya ako ng talento na ganito kung papaano mag-manage. Hindi lang tindahan, pati pamilya. Sa dami ko din dinaanang pagsubok. Kung may kukwento ko nga lang sa inyo, naku, kulang na kulang yung ating kwentuhan. Char! Kaya naman sa mga kananay ko na gusto rin magtayo ng tindahan, go lang at i-manifest nyo na po yan. Wala namang imposible basta't kaya. Huwag lang tayo susuko sa mga problema natin. At lahat naman tayo ay may kanya-kanyang talento. Kaya dapat ilabas mo at ipakita mo para alam mo kung saan ka nababagay. Real talk yarn! Nang matapos na nga ako mag-display at maglinis sa aming tindahan, eto naman at naligo na rin ako. Sunod naman, inasikaso ko na rin itong lulutuin kong ulam sa aming tanghalian. At buti na nga lang may naglako dito sa amin, hindi na ako pupunta sa talipapa. Napabili na nga ako sa kanya ng pusit. Hinugasan ko na nga itong mga pusit. Pagkatapos, inalis ko na rin yung kanyang galamay. At sinunod ko naman tinanggal ang mga bituka. Pati na rin yung parang backbone nila sa likod. Tinanggal ko nga rin pala yung bungangan ng mga pusit. At iniwalay ko naman yung kanilang ink o yung maitim sa pusit. Basta yun na yun. Char! Sinet aside ko lang muna yung ink dahil gagamitin ko yon sa ating adobong pusit. Kayo rin ba mga kananay, sinasama nyo rin ba yung ink ng pusit? Kasi ako, ganun talaga ako pag nagluto ng pusit. Sa bagay, kanya-kanya naman pala tayong diskarte. Kanya-kanya rin tayong paraan sa pagluluto. At matapos kong ang hugasan itong mga pusit ay hindi ko muna hiniwa. Inuna ko munang hiwain yung mga bawang, sibuyas at luya. At habang nga ako naghihiwa, nakasama
isalang na dyan yung ating kawali para ba mabilis ang ating pagluluto. Kumbaga, may isang bagay kang ginagawa, may isang bagay na nakaabang agad. Ganun ang diskarte ko mga kananay. Minsan kasi nasasayang yung oras. So ayan nga pala, matapos ako magpainit ng mantika, ginisa ko na muna yung luya. Hinayaan ko lang yan hanggang sa lumabas yung aroma at sinunod ko naman yung bawang. Ginisa-gisa ko rin yan mga kananay hanggang sa lumabas din yung aroma ng bawang. Sinunod ko naman yung sibuyas. Hinalo-halo ko lang din ito mga kananay. At habang hindi pa naging brown ang ating bawang at sibuyas pati luya, sinimulan ko na ring hiwain itong mga pusit. Ganito ko pala hiniwa yung mga pusit, katamtamang hiwa lang kasi liliit pa yan pag naluto. Kahit na ilang piraso lang yung pusit na nabili ko, pag hiniwa-hiwa ito ay dadami din. Salamat, natapos ko na rin gayatin yung mga pusit. Ito naman at dut-dutin natin itong ink at para lumabas. Pagkatingin ko nga sa aking kawali, eto at brown na yung bawang, sibuyas at luya. Pwede na nating ilagay itong mga hiniwa kong pusit. At maya-maya ay hinalo ko na. O tingnan nyo mga kananay, lumiliit yung ating mga pusit na hiniwa. Char! So ayan nga, sinimulan ko ng timplahan ito. Nilagyan ko na nga ito ng dahon ng laurel, oyster sauce, pamintang durog, at iba pang pangpalasa. Ang pagtitimpla naman ay nakadepende sa ating panlasa. Hindi na nga pala ako mga kananay naglagay dyan ng toyo. Nilagyan ko na lang yan ng patis. At dinagdagan ko ng Knorr liquid seasoning para lalo pang sumarap yung ating adobong pusit. At hinalo-halo ko lang to mga kananay para naman mag-mix yung ating mga pangpalasa. At sinunod ko nang nilagay yung Sprite. Pagkatapos ko nga mailagay yung isang boteng Sprite na maliit, ay nilagay ko na rin itong ink ng pusit. Ito yung magpapakulay sa ating adobong pusit. At talagang magbibigay ng linamnam itong ating ink dito sa ating niluluto. Eto nga't ang bango na naaamoy ko. At dinagdagan ko rin ito ng sibuyas na puti. At parang lalo pang sumarap yung ating niluluto. Look so yummy na talaga mga kananay. At hindi ko na rin ito in-overcook para hindi matigas yung ating pusit. At ayan, luto na yung ating ulam. At ready to serve na yan mga kananay. O hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!